Ang babasahin natin sa umagang ito ay nasa mga awit bilang 110. Psalm 110. Ito'y awit na sinulat ni David. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito'y patungkol sa kanyang pagiging hari ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang kingship, yung kaganyang pagiging pagkapari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Dito rin nakasulat din yun. At dito rin yung paghahatol na ang mismo ang ating Panginoong Hesus ang magsasagawa gaya ng ating napag-aralan sa ating Sunday School. Kung titignan nyo, ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus na isinulat ni David, yung biyaya ng Panginoon na ibinigay kay Haring David na makita niya itong mediatorial office ng ating Panginoon na hindi man ganong kaklaro kay David yung mga detalye, ngunit makikita natin sa kanyang pagkakasulat itong awit na ito, specifically itong Psalm 110, yung papaanong napakalalim ng kanyang pangunawa. Yung pangunawa na pinagkaloob, yung wisdom na pinagkaloob ng Panginoon kay Haring David, na maisulat niya itong Psalm 110. 7 talata lang ito, 7 verses lamang. Kung titignan natin sa New Testament, 14 times o 14 na beses na kinote itong psalm na ito o kumuha sa psalm na ito. Lalo na kung titignan nyo yung Hebrews chapter 7 patungkol sa pagiging pari o high priest ng ating Panginoong Hesus, dito kinuha yon nung may akda ng libro ng Hebreo. So basahin natin at babasahin ko sa wikang Pilipino. Psalm 110 o mga awit bilang 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamumuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay. Dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot. Siya'y maglalapat ng hatol sa mga bansa. Kanyang pupunuin sila ng mga bangkay. Wawasakin niya ang mga pinuno sa kalaparan ng lupa. Siya'y iinom sa batis sa tabi ng daan. Kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita.